Anong kabangagan na naman ba ito mga kababayan? Naglaban-laban, bawi-bawi. Itong pinaggagawa ngayon ng Marcos administration mga kababayan. Di ba inyong natatandaan? Noong mga nakaraang araw mga kababayan, nanakot sila. Na kayo mga retiradong mga AFP officials ha, kapag nagkakalat kayo ng fake news mga kababayan daw, tatanggalan daw ng pensyon. Yan ang laman ng mga balita mga kababayan yung mga nakaraang araw. And then, nagalit mga kababayan ng AFP. Hindi lang ang mga retiradong AFP mga kababayan ha, na nagsasalita laban dito sa corruption. Sila pa ngayon nga tinatakot at tanggalan ng pensyon. Nagalit din yung mga active personnel mga kababayan dahil eventually, magre-retiro din sila mga kababayan eh. Kung gagawin yan sa mga retiradong opisyal na nagbuwis ng buhay nila mga kababayan ha, nag-alay ng buhay para sa bayan, ngayon nagsasalita dahil sa kurakutan sa ating bansa, tatanggalan ng pensyon mga kababayan. Nagalit! Maraming nagalit. At ayun mga kababayan, biglang kambyo. Biglang bawi ang mga bangag mga kababayan. At alam nyo ba ang anong sinasabi nila? Fake news daw mga kababayan. Yung balitang nagsasabing tatanggalan ng pensyon ang mga AFP na nagkakalat ng fake news. Hindi daw uutos ni bangag mga kababayan. Samantalang malinaw pa sa sikat ng araw. Inamin mismo mga kababayan. Sila na mismo ang nagsabi. AFP nagpa-press conference sila mga kababayan. At sinabi mismo na posibleng tanggalan ng pensyon mga kababayan yung mga AFP personnel na nagkakalat ng fake news. Tapos ngayon fake news daw yun. Sila ang nagkalat mga kababayan. Yung babaeng may nunal dito kagaya ng right hand ni Torre mga kababayan. Panoorin nyo ito ha. Babala naman ang AFP, posibleng matanggalan ng pensyon. Ito yung balita mga kababayan ha. Na AFP mismo, na yung tagapagsalita mismo nila mga kababayan ang pasabog. Ang mga retiradong miyembro na nagpapakalat ng fake news. So pwede silang mawalan ng pensyon. Etong babaeng may nunal dito mga kababayan, kagaya nung right hand ni Torre. Apparently, mayroon ding langaw mga kababayan ng mukha. Mayroon ding version pala dito sa AFP. Anong sabi? So pwede silang mawalan ng pensyon, ganun po ba yun? If the legal channels determines that this is so, then we will follow. Affirmative answer mga kababayan. And then, nagalit mga kababayan. Hindi lang yung mga retiradong opisyal, kundi nagalit pati ang mga active officials. Dahil eventually magre-retire din sila mga kababayan eh. At ang mga taong ito na sinasabi nilang fake news mga kababayan, nagsasalita lang naman dahil hindi na nila masikmura mga kababayan. Itong nangyayaring mga kurakutan na nangyayari sa Marcos administration. Tapos, di ba yun naman ang kanilang laging sagot mga kababayan kapag inaakusahan ng corruption si BBM? Fake news? Tatanggalan nila ng pensyon. Tapos ngayon biglang kambyo? Wala pong katotohanan at misinformation. Misinformation na ba ngayon? Sige, kasuhan nyo ang mga media. Kasuhan mo sarili mo. Ikaw mismo ang nagkumpirma, nunal. Amang itong lumalabas, kumakalat po sa social media na pinatitigil, pinatatanggal ang Pangulong Bongbong Marcos ang retirement benefits po ng mga retired military personnel. Sino bang kanila Commander-in-Chief mga kababayan? Di ba si BBM? Sino nag-utos nun? Di ba dapat mga kababayan lahat ng mga bagay na mga desisyon na ganyan, may approval ng Commander-in-Chief? O bakit nyo sinabi yung press con na yun na una? Di ba the same thing lang din mga kababayan? Wala pong ganun, Sir Aldo. Wala pong direktiba ang ating Pangulo tungkol dyan. Biglang wala nang ganon. So pwede silang mawalan ng pensyon, ganun po ba yun? If the legal channels determines that this is so, then we will follow. Biglang naging fake news. Ikaw pala ang fake news. Laban-laban, bawi-bawi. Kayo ang nagpasabog, kayo din ang babawi. Ang mga animal. Kaya pakinggan natin ito mga kababayan. Si Atty. Topacio. Ito, natatawa ako rito sa... Pati si Atty. Topacio mga kababayan natawa. Dahil sa pinaggagawa nitong mga tauhan ni Ngagba. Ito, natatawa ako rito sa nangyayaring ito ha. Nangyayaring. Na inumpisahan nila. Pagkatapos, tinatanggi nila. Inimpisahan tapos sinanggi ang mga animals, Lord. Diba? Yung pension daw ng mga retired na general, diba? Na sila ay kumukontra sa gobyerno. Sila yung nagkakalat daw ng fake news mga kababayan. Di ba? Kapag sinasabing
under Marcos administration, maraming corruption, ganyan. Laging sinasabi nila fake news. Dahil sobrang linis na daw mga kababayan. So, ang lahat ng nagsasalita mga kababayan laban sa administrasyon ng Marcos, fake newser na agad. Tatanggalan ng pensyon. Diyos ko Lord, ngayon, natakot ang mga bangag. Ay nag-criticize sa gobyerno, ay tatanggalin daw. Siyempre, mag-aalboroto tong mga to. Pagkatapos silang manilbihan, 20 years or maybe more. Inalay ang buhay. Itinaya nila yung kanyang buhay sa pagsundalo yan. Hindi naman basta nasa likod ng desk yan. Yes. Pagkatapos, yung sa kanilang old age, ay yun na lang ang Tapos, ngayon mga kababayan, ang mga taong ito, hanggang ngayon, mayroong care mga kababayan para sa bayan. Dahil hindi naman sila lumabas dyan mga kababayan para manira lang Lumabas sila dahil grabe na ang kurakutan sa ating bansa. Hanggang ngayon nga, pinagsisilbihan nila, pinagtatanggol nila ang ating bansa. Tapos, sila pa ngayon ang tatanggalan ng pensyon. Dahil kinall out nila mga kababayan ang mga kurakot sa gobyerno. Asahan nila pagkatapos nila yung kanilang kabataan ay kanilang Naubos ibinuhos. na. Oo, Ibinuhos. Sa paglilingkod, sa pagtatanggol ng ating bayan, Paglilingkod sa tatanggalan bayan. mo ng pensyon. Eto pa, Grabing kabangagan, no? Bangag kung mag-isip ang ganyan mga tao, mga kababayan. Diyos ko. Bakit naging, ay nako. Bakit napunta tayo dito sa sitwasyon na ito? Kung dati-rati mga vloggers lang ang kanilang mga kababayan, kinakanti ngayon, pati mga retiradong opisyalis. Oh? Pati mga retiradong opisyalis na nagsilbi sa bayan. ito mo naman tong administrasyon na to. Opo. Sasabihin mo, fake news. Fake news. Biglang naging fake news. O, kayo pala ang fake news. Kayo dapat yung manual dito mga kababayan ang tanggalan ng sweldo. Hindi pa pensyon, no? Pero sahod. Tanggalan ka ng sahod. Hindi naman fake news. Di ba sinabi mismo Sila na ng nga ang spokesman nag-ano ng armed forces, yung babae? Di ba? Nunal. Sabi niya, yung mga Langaw sa... kritiko ng gobyerno, pwede naming i-court martial yan at tatanggalin Pwede daw i-court martial. Although civilian na sila mga kababayan na i-court martial pa. kami ng pensyon. Pagkatapos sasabihin nyo, fake news. Bako sinang-ayunan naman ng isang admiral. Sabi niya, Si kasi Admiral. kasi Yung kabaro ni Admiral Lisa. sumasweldo sila. Yan ay pera ng AFP. Pag hindi sila umayos, sila ay pwede nating kasuhan at tanggalan ng pensyon. Tanggalan pa. I-express lang naman ng saloobin itong mga Saloobin. retired. Opo. At saka, isa sa mga kanilang pinupunteriya, etong si retired Air Force General Romeo Poquis. Ito ay multi-decorated na opisyal. Ito ay nagretiro honorably. Walang masamang record to. Dahil lamang ito ay noong September 21 ay naunang sumugod sa gate ng camp. Pinag-iinitan kasi nila yung mga retirado mga kababayan ay dahil yan ang mga nagsasalita ngayon. Dahil yung mga active mga kababayan, hindi yan pwedeng magsalita dahil matatanggal sila. Pero, etong mga retirado mga kababayan, wala na silang hold dyan. Kaya ngayon, ang panakot nila, tatanggalan ko kayo ng pensyon. Ngayon, na-send na yung mga kababayan, mensahe. Malamang, mayroon na rin na mga retiradong mga opisyal na pinili na rin manahimik dahil baka matanggalan ng pensyon. Effective ang pananakot ni bangag mga kababayan. Pero no, huwag kayong matakot. Isipin nyo na lang ang bayan. Panakot lang yan ng bangag. Ngayon, binawi na nga patuloy din kayong magsalita para sa bayan. Hindi nagtatapos mga kababayan na nagretiro sila. Hindi nawala ang pagmamahal nila sa bayan. Sa makatuwid, lalo pa nga yan sigurong lumalim habang nagre-retiro na sila mga kababayan. Dahil nakikita nila naiiwan natin ang mundong ito, ang ating bansang ito, dito sa mga kurakot na nagharing-uri ngayon sa gobyerno. Hindi papayag ang mga iyan mga kababayan, Diyos ko Lord. God save the Philippines. Aguinaldo, nakita ko nga siya ron Pero nauna siya, maaga pa lang, kasama namang ibang retiradong mga opisyal ng ating militar Yun ang at kanilang gustong makipag-usap pinupunteriya. kay General Browner. Gusto lang makipag-usap ha? Usap lang pala eh. Kaya nga ibig sabihin, Itong AFP AFP, kayo ang tagapagtanggol ng konstitusyon o niyuyurakan na, ninanakawan na ang ating bansa, ating gobyerno. Tinitwist na, binibend na ang law. Sino ang inyong pinagtatanggol? Ang mga kurakot pa mga kababayan, Diyos ko. Mga politisyan na mga buwaya. Sila pa ang pinoprotektahan. Wake up!
Wake up. Kayo ang may mandatong bantayan ang ating bayan. Bakit mo pipigilan? Citizen din naman yan kahit ba military bago ipananakot mo pa yung pensyon. Mali. Eto pa, kita mo kung gaano ka doble karang administrasyon na to. Pagkatapos nilang sabihin, at yan ay nasa news, itatanggi nila. O, tinanggi. Fake news. Fake news daw yung naunang news. Lord, lahat ng media, mga kababayan, pinick up yun. Sige, kasuhan nyo isa-isa, AFP. ABS-CBN, GMA, News 5, Bilyonaryo. Lahat ng media, binalita yon mga kababayan. At mismong mayroong resibo mga kababayan na sinabing nag-agree yung may nunal sa mukha mga kababayan doon sa tanong ng reporter na posibleng matanggalan ng pensyon. Affirmative answer. So, ano ba to? Gaguhan? Hindi daw totoo yun, fake news daw yun. Ay sinabi, ayan pwedeng makita ng lahat, i-google nyo. Kita mo, Dan Fernandez natin. Baka naman nabigla lang ako. Kung i-Dan Fernandez natin, i-google natin mga kababayan, talagang ni-uter. Utering of words na nag-affirmative doon sa pension mga kababayan na tanggalan. Hindi pwedeng mabigla ka pagka ikaw ay military. Inactive service ka. Pag naka-active service ka, hindi ka pwedeng magsalita ng hindi alam ng superiors mo. Kung spokesman ka, ang sasabihin mo ay yung pinasasabi sa'yo ng iyong principal. Dapat sipain na yung yung sino mang tagapagsalita dyan ng AFP mga kababayan. Lalong nang gulo Ano ba itong mga spokesperson na bangag mga kababayan? Parang, ay nako, yung sa Malacanang, mayroon ding diferensya mga kababayan. Tapos ngayon dito sa AFP, parang laban bawi. In this case, si General Browner. Iyon nga sinasabi ko, yung ibang mga spokespeople natin, Opo. nagsasalita sila ng kanilang sariling opinion. Hindi po ganyan ang Tralala. spokesman. Treleleng. Ang spokesman po ako ay naging tagapagsalita ni Mayor Lim. Dati, apa. Naging tagapagsalita ako ni Mrs. Arroyo at saka ni FG Kapag Arroyo. spokesperson ka mga kababayan, spokesman, ganyan, wala na yung opinion mo. Kung ano ang posisyon ng palasyo mga kababayan o yung taong nire-represent mo, yun lang dapat ang sasabihin mo. Wala nang iba, wala nang dagdag, wala na in my opinion. There is no opinion in your part as spokesperson dahil lahat ng liyuyuter mo, pinagsasabi mo, nagre-reflect yan sa sinong nire-represent mo. And this time mga kababayan, ang nire-represent yung may langaw dito sa mukha ay ang AFP. Ultimately mga kababayan, sino ang commander-in-chief ng AFP? Si BBM. Naging tagapagsalita ako ng maraming politiko, ngayon ay tagapagsalita ako ng PDP Laban. PDP Laban. Hindi ko sinasabi, pag ako ay nag-issue ng official statement, na iyon ay Sarili ko. Hindi ako magsasalita. Ngayon, pag nagsalita ako ng opinion ko, sinasabi ko, ito opinion ko. Ngunit, ang kaibahan sa akin at yung mga taong yon, yung mga nasa military, inactive service sila. Ako wala ako sa gobyerno. Tama. Kung ikaw ay nasa gobyerno at ang papel mo ay spokesman, ang papel mo admiral, Yang nagretiro mga kababayan, civilian na yan sila. Wala na sila sa gobyerno mga kababayan. So pwede silang magsalita yung mga naretirado salita na. ng hindi, yun ang niloloob ng liderato ng military. Tapos i-court martial nila? Ano yan? Active? Hindi na yan active officers? Pagkatapos, nung nagkagulo, sasabihin nyo, hindi totoo yan, fake news. Fake news kayo nagsabi. Kaya't minarapat ko na anyayahan. Fake news na ngayon, tapos sila ang nagpasabog nun mga kababayan? Yung pananakot na yun? Sana nasa linya na ng ating komunikasyon. Nariyan na ba? Si retired General Romeo Pokis. Wow. Pokis. Ganda yun, marinig natin siya. Malaman natin kung anong take niya, anong opinion niya. Damdamin niya. Damdamin niya rito Damdaming sa bayan. pangyayaring ito. Anyway, babalikan po natin yan habang kinokontak. Napadala ko na po sa newsroom yung number ni General Pokis. Okay. Tawagan natin, tawagan. In your own opinion, bakit nangyayari ngayon yung mga spokesperson ng mga ilan nating mga opisyal parang parang may mga tama sa tuktok mga kababayan. Iba na ang ginagawa. Yun nga, Kingkoy Dapat hindi nila alam. Yan mga kababayan, kung matino kang leader talaga. Kapag ganyang mga spokesperson mo kung ano-anong pinagsasabi, sibakin na yan agad. Ngayon si Claire Castro, unlimited na sinungaling mga kababayan, unlimited fake news, twisting, Ang trabaho ng spokesperson. Yun, baka Kung ganon. ano lang sabihin, pag sinabi nitong iyong principal, ang bawa, si Ante Claire. Opo. Pag sinabi niya yung ganyan, ang implication niyan, yun ang sinabi ng Pangulo.
Pag sinabi ng spokesperson ng AFP na ganito, ang implikasyon, ang nagsabi noon, hindi siya. Yung kanyang boss. Oo. Kaya huwag ka magsasalita. Ang boss niya si Browner. And then, sinong boss si Browner? Si BBM. Ultimately, kay BBM nanggaling mga kababayan. Nang hindi sinabi sa'yo. Lalo na kung ikaw ay nasa gobyerno. Yun Ito lang, ako lately, wala akong mga public statement ng PDP sapagkat wala pong pinapasabi sa akin. Ayun. Etong nandito, hindi po PDP ito. Ayun. Unless, kaya nilalagay ko po sa aking art card. Pagka nag-pre-release ako sa media, official statement, PDP. Bago may seal ng PDP. Ayun. Bago nakalagay sa ilalim, Ferdinand Estopacio, PDP Deputy Spokesman. Para alam nila na ako yung Nagsalita. ang nagsasabi noon ay PDP, hindi ako. Ayun. Oo, eto na po. Mapalad po tayo na nasa linya po ng ating komunikasyon. Ayan na. Pakinggan natin ito mga kababayan sa isa sa ginigipit nila. Si retired Air Force Major General Romeo Pokis. Magandang umaga po, General Romy. At maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming payak na paanyaya. Payak Good na morning panyaya. Magandang umaga, Attorney Ferdy at Juvie. Magandang umaga sa inyo. Yes. Opo. Sa lahat ng nanonood, nakikinig sa inyo. Good morning, General. Ayan, kita nyo naman, retirado na, matikas Ganda pa, ng boses pa lang. boses. Oo, Uyan na. pwedeng announcer yan. Oo naman. Yan. Anyway, General, pinag-uusapan nga po namin before you went on the line, yung duplicity nitong administrasyon na pagkatapos nilang manakot through the official spokesperson ng AFP Ngayon, na sinibundahan pa ng isang admiral na Admiral. Ay, nako. Diyos ko, Lord. Sa tuwing naririnig natin ng word na Admiral, mga kababayan, na aalala natin si Kokak. tatanggalin yung pensyon ng mga retired officials ng military na critical sa pamahalaan ay biglang nag-about face. Wala naman sa parade face. ground, biglang about face. At face. sinabi fake news daw. At Atras! ano po bang masasabi nyo rito? Retreat! Ito, General Pokis. Yun naman, itong mga spokesperson ng Armed Forces, nagsasalita dyan. Sila na-analyze masyadong. So, threat yun eh. Threat yun kami. Opo, definitely implied threat yun. It was not a threat. It was a non-too-subtle threat. Tama po yun. At klarong-klaro naman doon sa public press conference na gano'n nga nangyari. Tapos na doon, sinasabi nilang, dapat daw Binawi. gano'n. Nag-about face sila. About face. Ayun. General, alam kong malawak ang network nyo among the retired military officials, lalong-lalo na yung mga flag officers. Ano po ang common sentiment o general sentiment ng ating mga retiradong mga opisyal dito sa ginagawa ng ating armed forces ngayon? Ang una sa lahat, hindi lamang itong sa armed forces, ginagawa ng armed forces, kundi itong nangyayaring massive corruption dito sa ating bansa. Opo. Kami mga retirado, mga official man, o mga ordinaryong sundalo, tawal, ay isa ang damdamin namin. Ba? At talagang masama ito nangyayari ito sa ating bayan. Definitely po. Di ba mga kababayan, tingnan nyo ito ang kanilang tinakot mga kababayan. Itong kahit retirado na ha, voluntaryo nakipaglaban mga kababayan dahil alam nilang inaapi ang ating bansa, ninanakawan. Pwede silang, sitting pretty na sila dahil mayroon ng pension mga kababayan, pero pinili pa rin nilang lumaban para sa bayan. Ngayon, sila ang tatanggalan ng pension? At ang nasa likod pa nito mga kababayan, panggigipit sa kanila, yung mismong ahensya na pinagsisilbihan nila, inalaya nila ng buhay. Marami man kaming mga iba itong alliance namin, mga associations, mga organizations, pero pare-pareho ang damdamin. Ito ay pinapihiwatig namin kasi hindi lang naman kami ang pitamdamin ng gano'n. Yung buong bayan, yung mga taong bayan na mismo nagsasabi, nagalit na galit. Kaya ito yung aming ipinapihiwatig din sa mga kasama natin sa movement namin. General, napabalita na noong September 21 at nakita nga tayo roon sa may gate ng Camp Aguinaldo. Ngunit napabalita po na maaga daw po kayong pumunta roon together with other retired generals at you requested to see the Chief of Staff, si General Romeo Browner, yung inyong katukayo. At obvious naman na hindi po kayo napagbigyan. Tama po ba ito?
Ganito, hindi na pagbigyan, nakipag-meeting kami kay General Bronner noong September 20. Opo. 20. Kasi Prior. maraming kumakalat na mga, yun nga, kasama sa fake news yan, disinformation, Yun. misinformation. Buti na klaro natin. Fake news, Yung UPI. Tapos, pumunta kami doon para i-clarify. Pakilala sa nila yung movement na ito ng People's Initiative. Kasi Opo. by non-political, non-partisan, non-violent, sa rule of law based ng So, yun nga, pinakilala namin. Tapos, andun lahat ng mga battle staff, lahat ng joint staff, andun, mga generals. Opo. Kasama na meeting na yon. Opo. So, klaro naman. Of course, alam naman natin ang position ng armed forces yan ay yung mandate nila based on the Constitution is to protect the people. Based on the Constitution, mandato ng AFP, protect the people. Protect the people, AFP, not the politicians. Lalong-lalo na hindi ang mga kawatan. Anong nangyari? Pervasive na corruption, mga kababayan, sa ating bansa, sabi ng US State Department na mismo. And the Opo. state. Yun ang protect of the people. Yun yun. Opo. So, sabi nila doon, sabi ni General Bonner na nung ipinapahiwatig namin yung common sentiment, hindi lang ng mga mamamayan, kundi mga ordinaryong sundalo mismo. Sinasabi naman niya na hindi sila kipi, hindi sila bingi, hindi sila bulat. So, kung nararamdaman ng taong bayan, nararamdaman din. Yun lang. Opo. Sa inyong assessment bilang isang So, anong aksyon ni na Browner, mga kababayan? Wala. dating mataas na opisyal ng ating sandataang lakas, how restive are the members of the ordinary rank and file soldiers tungkol po sa nangyayaring corruption na ito? Ano, Restive? So, yung assessment namin dito talagang hindi lamang majority, kung talagang lubos-lubos ang kanilang hindi naman restive, kundi kanilang matinding damdamin sa corruption. Of course, hindi nila pwedeng ipahiwatig yan openly or in public dahil uniforme sila eh. Yung mga active mga kababayan, hindi nila pwedeng tatanggal sila, partisan o ganyan. Hindi pwedeng makialam sa politika, pero deep inside niyan mga kababayan, galit na rin yan. Naman natin yan. Of course, opo. Pero kanilang mga pamilya, kamag-anak, gano'n, ay damang-dama natin sa Manila ang mangyayaring pandarambong dito sa ating bayan. Pandarambong sa bongbong. May nararamdaman ba kayong general? Last question po ito bago ko kayo i-turn over kay Ma'am Juvie. May nararamdaman ba kanyong parang groundswell na nangyari noong 1980s na nagkaroon ng Reform the Armed Forces Movement na pinangunahan ng ating kaibigang si Gringo Honasan? Meron ba kayong nararamdaman o may bulong-bulungan bang nangyayari po yan ngayon? Merong lumalabas na ganyan, pero kung question natin ngayon ay totally different noon dahil noon 1986 particularly ang nag-umpisa talaga doon ay yung mga sundalo, yung mga Reform the Armed Forces Movement. Ngayon mga kababayan, iba na si Bangag. Ang sabi binusog daw mga kababayan yung mga yung mga nasa taas. Hindi kagaya dati na hindi nang sungal-ngalan. Ngayon parang nag-evolve mga kababayan. Yan ang sabi ha. So it's pero ewan lang natin kung totoo ba. To be safe. Military. Opo. Dito ngayon, walang ganoon na initiation ng military. Ang nangyayari ngayon, ipinahiwatig ng mga taong bayan mismo kanilang bilang pagkadismaya. Salamat ka nga BBM. Hindi ka tuluyan ng kinantin ng mga AFP ngayon. Ituring ni ito as warning sa'yo para umayos ka. Umayos ka ngagba. Dito sa mga billion, in fact trillion na mga corruption na ito. Trillion! So marami mga alikastas dyan, may ibang grupo. In fact, isa ako sa sinasabi nilang nag-udyok tao ng kudita. Wala kaming pinag-uusapan, wala kaming pinuudyukan na mag-kudita o sino mga po. Tinaniman sila ng mga kababayan kung ano-ano. Tingnan nyo, mga ngagbang ito. Wala yun. Opo. Tama po yung kami man sa PDP ay pati ito si mga kababayan. Si Atty. Topacio tinaniman. Pati si Vic Rodriguez mga kababayan. Yung sabi sila daw ang nasa likod ng mga nanggulo sa Malacanang. Diyos ko Lord, grabing kabangagan ito mga kababayan. Planted inanunsyo mismo nila ha. Si Topacio ang nasa likod. Kung totoo yun mga kababayan, kulong na sana ito.
against any extra-constitutional regime change. Yes. At ang aming stand, any change must be made within the bounds of four law. corners of our Constitution. Ano po yun? Opo. Yun po yung aming non-political kami. Constitutional based kami. Ayaw natin violence. Yan. Yun ang naming nasabi sa mga members. Ito mga mga kababayan, mga retired. Wala na yang mga kababayan. Pwersa na talagang makipag-riot o ganyan. Ang kanila talagang legit na panawagan. Tapos ngayon sasabihin inciting to sedition. Pero namin. Opo, tama po yun. Oo, kasi sabi nga ni Sting, yung singer, nothing comes from violence and nothing ever will. Di ba? Yung fragile. Nothing comes from violence and Huwag ka na kumanta. nothing ever will. Di ba? Ayan. May kantang ganun. Anyway, General, si Ma'am Juvie ay may mga konting katanungan po sa inyo. General, proud lang po ako sa inyo. At syempre, proud din ako sa mga kagaya rin po ninyo na men in uniform. But then, General, sa ganitong nangyari, anyway, nangyari na po, nasabi yung mali, di ba? Fake news nga daw. So, pakinggan din ho natin sana sila kung fake news yon. At least, nilinaw po ng ating kinauukulan dito sa gobyerno ngayon. So, ngayon po, ano pong next step natin para ho maging maayos din yung communication? Minsan ho, kasi marami yung miscommunication na ipinadadala ng mga tao na hindi... Yan ang advice dyan. Disiplinahin yung spokesperson na may nunal ng kababayan sa labi kung ano-anong pinagsasabi. Siya ang nag-create ng confusion na iyan, kung confusion man yan mga kababayan. Pero sa tingin natin, bawi laban-laban, bawi-bawi. Dahil nagalit ang maraming AFP mga kababayan, hindi lang mga retirado, kundi yung mga active. Dahil eventually, magre-retire din sila. Ano talaga totoo actually. Kasi kagaya na nasabi nyo, ayaw nyo ng kaguluhan. Gayon din po ang mga taong naniniwala sa Panginoon, ayaw ng kaguluhan, di ho ba? Opo, tama po yan, Ma'am Juvie. Kaya po, General, ano pong ipapaalala natin sa mga tao na para hindi basta-basta naniniwala sa mga ganong sa panta? Kasi ayaw din ho natin na... Hindi nga fake news ito eh. Okay. Oo. Sige. Malinaw na sinabi nila yon bago umatras sila. Okay. Anyway, sige po. Ano pong nyo masasabi? Opo yun. Kaya po, ang ginawa namin at Police Initiative ay talagang pag-usap kami kay General Bronner para magkalit talaga. Kasi kaming lumalabas talaga, sinasadya yung information, mga ganyan. So, nakikiusap tayo na maski sa armed forces kuminsan, nadudulat sila eh. Yung mga spokesperson nila, masyadong yung eager beaver. Eager beaver. Talagang dapat nilang sabihin. Dapat, kasi anong nangyayari nyo, parang sila pa yung nag-create ng instability, di ba? Correct, opo. Anyway, maraming salamat po for your time, General Romy. At sana po sa uulitin ay maanyayahan po namin muli kayo. Thank you very much po. Thank you so much. God bless. Mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Yan. Mabuhay. Yan po ang pinig Ugat ni talaga. retired General Romeo Poquis ng Philippine Air. Wag kang, alam ko, iniisip ko. So, gamitin yung apelyido sa spoof mo, ha? Don't you dare! The Force. Nagpipigil lang ito kay General Romeo Poquis, mga kababayan. Pero ang isip nito, ano lang. Medyo talagang natakot yata sila eh. Bumanat sila pagkatapos yung nagkaroon ng backlash. At backlash. Alala natin si Raulul Manuel, mga kababayan, yung backlash. Sabay Raulul. atras. Yun eh, laban-laban, bawi-bawi ang nangyari. Pero diba? laban. Parang si Bawi. Minsan po ba nangyayari po ba yung gano'n na, halimbawa, ganito yung talagang gusto, tapos sasabihin, hindi totoo yun. Lagi dito sa administrasyon na to, si Claire, si Auntie Claire. Sinabi niya, Laban, less than bawi. 2 weeks before, investigador, si Mag-Alaw, naka-record. Pagkatapos sasabihin niya, hindi daw in-appoint na investigador, ay kaya nga naalala ko lagi, alam mo, parang pagkaganyan, ay lagi kong naaalala ang mahal nating Pangulong, si Noynoy Aquino. The worst president before Marcos. And then, nung naupo si Marcos, mga kababayan, natalo na. Si Bangag na ang the worst president. Na nagsabing, saan kayo kumukuha ng kapal ng muka para i-deny yung klarong-klaro naman na sinabi nyo? Anyway, highway.
At ito, mabigat ito kasi para umalma ang mga negosyante, it takes a lot. Kasi yung mga negosyante, usually cautious yan. Very cautious yan. Umalma ng mga negosyante, mga kababayan, sa nangyayari ngayong kurakutan. Opo. At siyempre, nag-iingat yan. Ayaw niya maging... Lugi ng wala na mga investors. They don't want to appear like partisan o may kinakampihan sila o laban sila sa gobyerno kasi siyempre, iniisip lagi nila baka masama Yan. sa kanilang negosyo. Pero, yung mga malalaking organisasyon na mga negosyante, yung mga dambuhalang negosyante na umaapi sa uring manggagawa. Hindi naman lagi. Hindi. Para mga kabataang makabayan na ito ay nagsalita na at sabi niya tuloy, sabi nila. Marami At ito ay hindi basta-basta mga grupo lamang. Ito yung mga grupong nagsalita na. Sino Philippine yan? Chamber of Commerce and Oo, ang laki. Laking grupo niyan, mga kababayan. Philippine Chamber of Commerce. Industry. The Federation of Filipino-Chinese Chambers of Phil-Chinese, mga Commerce and negosyante. Industry. Hindi yan isang tao, mga kababayan, Grupo yan. Yung isa-isa niyan, mga kababayan, grupo yan ng mga malalaking negosyante na siyang backbone ng ating economy. The Employers Confederation of the Philippines, ECOP. Alam niyo, ECOP. malaki itong ECOP. Opo. Mabigat pagka napunta rin usapan sa ECOP. Medyo mabigat na yan. Mainit na yung usapan niya sa ECOP. Oo. The Makati Business Club at yung Management Association of the Philippines. Ang sabi nila, joint resolution pa ito. Joint resolution. Nanawagan sila kay Pangulong Marcos. Ngag. Talagang tuldo ka na Diyos ko, Lord. at ayusin ito para sa kanila the historic, massive and unprecedented corruption Grabe, no? scandal. Unprecedented corruption scandal. Ibig sabihin, mga kababayan, mas malala pa kay Marcos Sr. Unprecedented. Aroy. Sila mismo, from their own words, mga kababayan. Unprecedented meaning walang katulad, mga kababayan. Ngayon pa lang nangyari ang unprecedented massive corruption. Crippling flood control and infrastructure projects. Mabigat. Grabe. Condemning it as Itagalog mo Condemning. para maintindihan ng ating mga ito madali lang yan. Ayaw ni Juby. Ito daw corruption na ito bago tayo magtapos is a crisis Problemang malaki. that has eroded public trust. Nag-erode na. Ano bang erode, mga kababayan? Parang, na-erode. Na nakakawala ng mga pagtiwala ng publiko. And now threatens At ngayon ay nakakabahala. At nagbabanta. our national security. Nagbabanta sa ating national security, sa pambansang seguridad. Kaligtasan. At sinasabi nito mga negosyante kung nagagalit sila, bayad kami ng bayad ng tax. Parang ganun ang sinabi nila Nakaw naman kayo ng nakaw. Nakaw! Kaya nga, mga kababayan, ang ating pinaghirapan, mga kababayan, wala tayong choice. Ninanakaw ng mga buhaya, mga kababayan. Walang nangyayari. Walang nangyayari. At sa notang yan, mga kasama, magbabalik ang Yes, Yo, Topacio. Sa mga commercial na virtual, sa patalsas, paalala ko ay just kung ano na mga katsurbahan ating oras. Katsurbahan? Bakit nabatay ka sa katsurbahan? Doon sa 25 ng umaga. 1, 2, 3. Yeba! Ano masasabi niyo dito, mga kababayan?